336 hanggang 340. Sinabi ni Mu Chen, hindi ka ba nagulat, bakit ang ating Shrek City Association ay sira-sira? Tumango si Tang Wulan, oo. Hindi ba ito ang pinakamalaking lungsod sa mainland? Dapat mataas ang demand para sa forging. Bakit? Sinabi ni Mu Chen, dahil ito ay Shrek City. Lahat ng bagay sa Shrek City ay kontrolado ng Shrek Academy. Masasabing ito ay orihinal na isang independenteng kaharian, at ang Shrek ay may sariling mga asosasyon sa lahat ng antas ng buhay. Maniwala ka sumama na sila sa akademya. Kaya naman, upang hindi magkasalungat sa Shrek Academy, ang aming asosasyon ay nagtatag lamang ng ganoong kaliit na asosasyon. Nandyan din ang Shrek City Association ng mga Black Myth Club at City. Iba't ibang bagay. So ayun. Napaka-dominir ba ng Shrek Academy? Sabi ni Tang Wulan. Umiling si Mu Chen at sinabing, hindi ito pagmamalabas, ito ay sapat sa sarili. Sa katunayan, ang Shrek City ay maraming mga elite mula sa lahat ng antas ng buhay, sapat na upang suportahan ang kanilang mga asosasyon. Sinabi mo noong huling beses na tinawag ka ng baliw na matanda. Okay lang ba siya? Umiling si Tang Wulan, gusto akong tanggapin ni Old Feng bilang isang disipulo, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ni Mu Chen, ang baliw na matandang iyon ay talagang isang baliw na tao. Siya lang ang nagsimulang matutong magpanday sa edad na 40 at kalaunan ay maaaring maging isang santo. Siya ay may sariling natatanging teorya ng pagpanday. Maaari ka ring matuto mula sa kanya. Kung patuloy siyang magtatanong, okay lang kung mangako ka sa kanya, hanggat hindi niya hahayaang kilalanin mo ako bilang isang guro. Ha? Hindi inaasahan ni Tang Wulan na sasabihin ni Mu Chen ang mga ganoong salita, guro, hindi ako lilipat sa guro. Huwag mo akong intindihin. Kinawean ni Mu Chen ang kanyang kamay, hindi ko sinusubukan na subukan ka, seryosong sinasabi ko sa iyo. Iba si Shrek sa ibang lugar. Hindi madaling makakuha ng matatag na paninindigan dito. Walang alinlangan ang iyong talento sa pagpapanday, ngunit hindi mahalaga. Walang bagay sa iyo ang personal na lakas dito. Mas mabuti na magkaroon ng isang tagapagtaguyod. Ang baliw na matanda ay napakalakas at may kakaibang personalidad sa iyo at kung ano ang kaya niya sa mga tao sa paligid. Magturo sa iyo makakadagdag sa isa't isa at, sa totoo lang, hindi ko siya matatalo, kung patuloy kang hindi sumasang-ayon sa kanya, sa halip na ito, maaari mo ring hayaan na magkaroon ka ng maraming guro. Sa puntong ito, hindi niya napigil ang matawa. Siyempre ayaw ni Mu Chen na sambahin ni Tang Wulan si Feng Wuyo bilang guro sa kanyang puso. Nais kong itanong, sino ang may napakagandang estudyanteng handang ibahagi sa iba? Gayunpaman, kailangan pa ring mag-aral ni Tang Wulan sa Shrek Academy ng maraming taon. Kung hindi siya sumasang-ayon kay Feng Wuyo, malamang na maapektuhan siya sa ilang mga lawak sa kanyang paglilinang sa hinaharap, at kahit na maapektuhan siya upang maging isang master craftsman. Talagang hindi ito ang gustong makita ni Mu Chen. Dumating. Kaya naman ngayon lang niya nakuha ang sinabi niya. Guro, ako. May gustong sabihin si Tang Wulan, ngunit napigilan ni Mu Chen na itinaas ang kanyang kamay, sabihin mo sa akin ang tungkol sa proseso ng iyong espiritual na pagsasanay sa araw na iyon. Mas interesado ako dito. Ikaw ang unang tao sa kasaysayan ng panday. Oo. Sa ngayon, sinimulan ni Tang Wulan ang espiritual na pagpapanday dahil siya ay nasa ilalim ng panggigipit ng kanyang mga kaibigan na sumali sa Shrek Academy noong araw na iyon, at ang proseso ng huling tagumpay ay inilarawan ng detalyado. Nakikinig sa kanyang mga salita, paulit-ulit na tumango si Mu Chen, lalo na nang sabihin niyang mayroon siyang gintong espiritong singsing ng dugo at dugo, ang mukha ni Mu Chen ay puno ng pagtataka. Bitawan mo ang spirit ring mo para makita ko. Sabi ni Mu Chen. Oo. Nagmamadaling binitawan ni Tang Wulan ang blood spirit ring. Sure enough, iba ito sa ordinaryong spirit rings. Pwede pa rin bang ganito? Hindi ko pa narinig. Nagulat si Mu Chen nang maramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya ng golden spirit ring ni Tang Wulan. Siya ay isang ikawalong antas na Saint Craftsman at isa ring ikawalong antas na sagradong manggagawa. Ang Ring Spirit Daoluo level powerhouse ay hindi gaanong mahusay sa pakikipaglaban, ngunit siya ay nag-aral din ng martial arts ng malalim. Ngunit mula sa Golden Spirit Ring ni Tang Wulan, malinaw niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba sa ordinaryong Spirit Ring. No wonder. Ang Spirit Ring na ito ay nagbibigay ng lakas para suportahan ka para makumplito ang spiritual forging. Ito ay talagang kakaiba. Bahagyang tumango si Mu Chen, oo, pagkatapos mong magkaroon ng pangatlong singsing, lumapit ka kaagad sa akin, personal kong panuurin kang gumanap ng spiritual forging. Yes, sir. By the way, sir, may plano ako ngayon. Sinabi ni Tang Wulan ang tungkol sa pagtatayo ng battle armor na tinalakay niya sa mga miyembro ng grupo sa kolehiyo. Si Mu Chen ay isang panday sa antas ng Santo Craftsman. Naniniwala siya na ang guro ay tiyak na nakagawa ng maraming metal para sa sandata ng labanan sa kanyang buhay, at tiyak na mauunawaan niya ito ng husto. Tama ang iniisip mo.
Matapos pakinggan ang mga salita ni Tang Wulan, hindi nag-atubili si Mu Chen na magbigay ng isang kaaya-ayang sagot, kung mas maaga kang makausap sa aspetong ito, magiging napakalaking tulong para sa iyo na gumawa ng mas malakas na mga sandata sa labanan sa hinaharap. Ang battle armor ay nahahati sa 4 na level. Para sa bawat level difference, ang kahirapan sa paggawa ay ibang-iba. Ipinaalala ko sa iyo na kahit na ikaw ay isang panday, walang problema sa pagkumpleto ng metal forging at pagdadalisay ng one-word battle armor ngayon, ngunit, huwag pabayaan ang kasunod na proseso ng paggawa ng battle armor, at makilahok hanggat maaari sa isang mas mataas na antas ng battle armor, dahil kailangan mong simulan ang disenyo, produksyon, at maintenance. Upang isaalang-alang ang disenyo at ang produksyon ng battle armor, ang kadahilanan ay nakasalalay dito sa industriya ng forging, kung ang battle armor ay mahusay o hindi ay kalahating tinutukoy sa proseso ng forging sa makatuwid. Ang tunay na top forger ay dapat na pamilyar sa buong proseso ng battle armor, at kung mas naiintindihan mo na kailangan mong pinuhin ang metal battle armor para dito, mas magiging matagumpay ang ginawang metal. Oo. Sa paggising ng guro, biglang naging malinaw ang iniisip ni Tang Wulan. Bagamat siya ay nakikibahagi lamang sa pagpanday, makatutulong na malaman ang higit patungkol sa proseso ng produksyon ng buong armor ng labanan. Ang paggawa ng sandata sa labanan ay hindi katulad ng purong pinong metal. Gaano man kahusay ang metal, kailangan itong umangkop sa armor ng labanan ng Soul Master. Ang aspetong ito ay maaari ding iakma sa forging. Kung paghusga sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang grupo, ang pagpapanday ay ang pinakamaliit na problema, kaya dapat mong simulan sa pamimiki at subukang mabawasan ang kahirapan ng iba hanggat maaari. Lalo na pagdating sa mecha production, mas confident si Tang Wulan. Papasok din si Mu Shi sa iyong akademya mamaya. Nagulat si Tang Wulan sa mga sumunod na salita ni Mu Chen. Pumupunta rin si senior sister sa Shrek. Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Nanlaki ang mga mata ni Mu Shi, ano? Pinapayagan kang pumasok sa Shrek, at hindi ako pinapayagang maging miyembro ng Shrek Academy. Siyempre kaya mo, siyempre kaya mo. Generation of arrogance si senior sister, nagulat lang ako. Hindi ba diretsyong pumasok si senior sister sa inner court? Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Ang mga mata ni Mu Shi ay damaloy, pagkalipas lamang ng ilang araw pagkatapos niyang lumabas, siya ay naging malikot at dila. Ginagamit mo rin ba ang panlilinlang na ito para makitungo sa ibang mga babae? Napatulala si Tang Wulan, maging si Mu Chen sa tabi niya ay naging kakaiba nang marinig niya ang mga salita ng kanyang anak. Si Mu Shi ay 4 na taong mas matanda kay Tang Wulan, at siya ay isa ng 17 taong gulang na batang babae ngayong taon. Dahil sa pagkakaiba ng edad, hindi kailanman naisip ni Mu Chen na lumipat sa direksyong iyon, ngunit ngayon ay tinitingnan kung ano ang ibig sabihin ni Mu Shi, paano. Napagtanto din ni Mu Shi na may gagawin siya, ngumuso siya, at sinabing, natatakot ako na hindi mo ginagawa ng maayos ang iyong trabaho. Kailangan mong mag-aral ng mabuti para makapasok sa Shrek Academy. Lahat ay mahalaga sa iyong pag-aaral, alam mo ba? Oo, senior sister. Senior sister, saang klase ka itatalaga pagkatapos mong makapasok sa Shrek Academy? Sinagot ni Mu Chen ang tanong na ito para sa kanyang anak, sasama si Xiao Shi kay Shrek bilang isang espesyal na talento, gamit ang isang partikular na kota mula sa General Association of Forgers, at dapat siyang direktang pumunta sa ikalawang baitang ng iyong kolehiyo. Bagamat siya ay mas matanda, siya ay naaayon pa rin sa tradisyon ni Shrek. Sa hinaharap, aalagaan ninyo ang isa't isa sa akademya. Oo, guru. Ikalawang baitang. Hindi ba ibig sabihin na si senior sister ay kapareho ng grade ni na Yuan and Yahui at Li Zhenghao? Tumibok ang puso ni Tang Wulan nang maisip niya si Yuan and Yahui, nababalisa. Nababalisa ang 20,000 na kontribusyon na puntos. Kung babaguhin niya ang kanyang nakagawiang gawain, hindi na siya makapaghintay na talunin si XEXE. Ito ay talagang tulad ng panunood ng isang tao na naliligo. Ngunit ang mood ni XEXE ay halatang mali. Bilang kapatid, ano pa ba ang magagawa niya maliban sa pag-aliw sa kanya? Noong una, medyo maganda ang relasyon nila ni Yuanan, ngunit ngayon ay naging Yuanan Yahui na si Yuanan, at sa pangyayaring ito, natatakot ako na hindi madaling mapabuti ang relasyong ito. I should really look for her pagbalik ko, at least sorry. Ano man ang mangyari, ang pangyayaring ito ay sanhi ng kawalang ingat ni XEXE. Hindi ko inisip ang sitwasyon noon. Pinaalis ni Mu Shi si Tang Wulan mula sa Blacksmiths Association, magsusumbong ako sa Shrek Academy bukas. Pagkatapos ay tatawagan kita sa newsletter para hanapin ka. Okay, senior sister. Ang Shrek Academy ay libre sa pag-aaral, at si senior sister ay isang pang-4 na antas na panday, kaya lalo siyang magiging sikat doon. Ngumuso si Mu Shi, ano naman ang level 4? Level 5 ka na. Hindi ko alam kung kailan kita maaabutan. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, senior sister, ano ang iyong kasalukuyang antas ng kapangyarihan ng espiritu? Sinabi ni Mu Shi, level 38. Sabi ni Tang Wulan, malapit na akong mapunta sa level 40. Nasa level 30 na ako noon. Subukan natin ang spirit forging together.
Sister, nagpaplano ka bang maging Battle Armor Master? Natigilan si Mushi, hindi ko naisip ang problemang ito. Gusto ko lang maging isang mahusay na manghuhuwad. Sinabi ni Tang Wulan, sa palagay ko dapat kang magsikap para sa Battle Armor Master. Nakakahiyang hindi gamitin ang mga natatanging kondisyon ng Shrek Academy. Ang kinakailangan para sa graduation mula sa Outer Academy ay ang maging isang Battle Armor Master. Sa proseso, tiyak na mas marami tayong kikitain. Ito mismo ay bahagi rin ng forging, at ang Battle Armor ay makapagpapalakas sa atin. Nais nating umaban sa mas mataas na antas ng labanan, at mayroong base para sa hinaharap. Pagbutihin sa pamamagitan nito, maaari kang mumuhunan sa proseso ng pagpupursige sa mas mataas na antas at makakuha ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Maingat na sinabi ni Mushi, mukhang may katuturan ang sinabi mo, ngunit, maaari ba? Bagamat alam niya na ang kanyang soul power cultivation ay mas mataas kaysa kay Tang Wulan, siya ay 17 taong gulang din ngayong taon. NS. Sa Shrek Academy, ito ay talagang hindi isang mahusay, o kahit isang pabalik na antas. Walang mahirap sa mundo, natatakot ako sa mga taong nagmamalasakit dito, tiyak na posible. Ate, sabay tayong magsaya. Okay. Habang pinapanood si Tang Wulan na umalis, naikuyom ni Mushi ang kanyang mga kamao nang hindi na mamaliin, talagang magsasaya ako, at hindi ako masyadong malayo sa iyo. Aabutan kita. Shrek College, dormitoryo para sa mga nagtatrabahong estudyante. Pabalik-balik si Exi sa harap ng dormitoryo, paminsan-minsan ay hinihimas ang kanyang mga kamay, halatang medyo kinakabahan. Ang lugar ng dormitoryo ng mga working study na estudyante ay nalinis na, at lahat ng mga bintana ay pinalitan ng mga bago. Ito lang ang naubos ni Exi at binili at pinalitan sila. Ang pinalit na salamin ay pinunasan niya. Sa ngayon, siya lang ang tao sa work-study dormitory. Pumunta si Xu Xiaoyan sa Designers Association para magulat at nagsimulang mag-aral. Wala si Guyu, at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Lumabas din si Tang Wulan. Hindi pa nakakabalik sina Yuan Enyahui at Le Zhenghao. Ang mga mata ni Exi ay patuloy na nag-uumapo sa eksenang nakita niya noong araw na iyon. Bagamat malabo lamang itong nakikita, kasama ang impluwensya ng liwanag noong araw na iyon at ang nakakabigla na kalooban, ang natitira na lang sa kanyang puso ay isang malabong figura, ngunit gayunpaman ay nakalimutan niya ito. Hindi lahat ng nakita ko noon. Para sa isang teenager na wala pang 14 na taong gulang, masyadong malakas ang visual impact noong panahong iyon. Sa sandaling ito, may tunog ng mga yabag, at lumingon si Exi, ang kanyang lalamunan ay nakataas sa kanyang puso. Ngunit sa sumunod na sandali, medyo nasaron siya ng loob, at hindi ang taong inakala niyang bumalik, kundi si Le Zhenghao. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ni Le Zhenghao. Akala niya noong una ay nakahuli siya ng isang masamang espiritong master, ngunit napatunayan na hindi sila. Naparusahan din ako, gulo ito. Nang makita si Exi, galit niyang sinabi, anong ginagawa mo dito? Naayos na ang salamin. Oo. Tumango si Exi. Lumapit sa kanya si Le Zhenghao at sinabing may mababang ngiti, hindi mo ba hinihintay na bumalik ang mga tao at aminin ang kanilang mga pagkakamali? Kumunot ang noo ni Exi, paano ang pag-amin ng pagkakamali? Kung nagkamali ka, dapat mong tanggapin ito ng buong tapang. Tumawa si Le Zhenghao at naglakad patungo sa kanyang silid na nakahawak sa 2 kamay ang ulo, kung ganoon ay dahan-dahan kang maghintay. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Si Tang Wulan at wala sa kanila ang nandito sa ngayon, kung sakaling masama ang pakiramdam ng isa sa iyo magalit ka, natatakot akong hindi mo ito matiis. Galit na kumaway si Exi sa kanya, sinenyasan siyang umalis ng mabilis. Lumingon siya at tumingin sa direksyon ng pagpasok sa work-study dormitory. Paglingon niya ay natigilan ang buong tao. Nakita niya sa isang sulyap na si Yuan Enyahui ay naglalakad at siya ay tahimik na naglalakad, ngunit pumikit siya kay Exi at naglakad patungo sa kanyang dormitoryo. Sa oras na ito, si Yuan Enyahui ay bumalik sa kanyang damit panlalaki, at ang kanyang hitsura ay bumalik sa hitsura ni Yuanan. Hindi niya alam kung paano niya ito ginawa, at mukha siyang walang putol. Yuanan. Sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob si Exi at hinabol si Yuan Enyahui bago pumasok sa silid. Huminto si Yuan Enyahui at lumingon sa kanya. Walang katapusang lamig sa kanyang mga mata, at si Exi, na inapi ng aura ng hininga, ay hindi sinasadyang umatras. Lumabas ka. Nag-iwan lang ng ganoong salita si Yuan En, at malakas na isinara ang pinto, hinaranggan si Exi mula sa labas. Nandito ako para humingi ng tawad. Mahinang sabi ni Exi sa pintuan ng kwarto. Pop! Ang tunog ng isang bagay na nahulog mula sa silid ay nagpatalon kay Exi at tumakbo palayo tulad ni Faye. Tandang-tanda pa rin niya ang nakakatakot na aura noong gustong magpakamatay ni Yuan Enyahui noong araw na iyon. Pagkaupo sa kama, nawala ang lamig sa mga mata ni Yuan Enyahui, napalitan ng pagkatulala. Pagkaupo doon, maya-maya, tumulo ang mga luha, ngunit hindi niya hinayaang umiyak. Nang bumalik si Tang Wulan, nakabalik na si Guyu. Ano bang problema mo, desperado ka na?
Tumingin si Tang Wulan kay Exi na tulala na nakaupo sa kama, at hindi napigil ang sumimangot. Itinaas ni Exi ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya, at sinabi na may malungkot na mukha, pupunta ako sa kanya upang humingi ng tawad, at hahayaan niya akong umalis. Sinabi ni Tang Wulan na walang imak, hindi ka na makapaghintay pa. Kailangan mong maghintay hanggang sa huminahon ang mga tao. Hindi ko sinasabi sa iyo, dapat kang magsumikap upang makakuha ng mga kontribusyon na puntos at bayaran ang mga ito. Pagkatapos ay dahan-daw ang pagbutihin ang relasyon. Ito ay ganito na, at natatakot ako na hindi madaling bumalik sa nakaraan. Anyway, mag-ingat ka, huwag mo na siyang iritahin pa. Well, I know. Takot din ako sa kamatayan. Ngumiti ng mapait si Exi. Sinabi ni Tang Wulan, halatang mali ang iyong emosyon nitong nakaraang 2 araw. Si Xiaoyan ay nag-aral ng disenyo. Bakit hindi ka pumunta sa asosasyon ng pagmamanupaktura? Ang Shrek Academy ay napakahirap mag-aral. Nagpaplano ka bang maging isa sa 10 tao na naalis? Huwag mo nang isipin iyon, hayaan mo na lang ang nakaraan, ang pagbutihin mo muna ang iyong sarili ang pinakamahalagang bagay. Kung hindi, nasa harapan mo pa ang buhay ni Yuanan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Exi, oo. Masyado akong malayo sa kanya. Kailangan kong magsikap, kailangan. Pagkatapos magsalita, tumalon siya at tumakbo palabas. Bakit ka pupunta? Umiyak si Tang Wulan. Pumunta sa Manufacturing Association para mag-aral. Nang dumating ang mga salita ni Exi, nasa labas na ang mga tao. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang pagtawa. Kahit na anong mood swings ng lalaking ito, mabilis siyang makakabawi. Humiga ka at magnilay. Para sa kanya, walang mas mahalaga kaysa sa pagsasanay sa pagmumuni-muni. Punta muna tayo sa level 30. Tang Wulan boy, nasaan ka? Bago pumasok si Tang Wulan sa meditation state, isang pamilyar na boses ang biglang narinig sa labas. Hindi pa nakakaayos si Tang Wulan, at muling binuksan ang kanyang mga mata. Paano nahanap ng lalaking ito dito? Bahagya siyang tumayo at lumabas ng pinto. Old Feng, nandito ako, bakit ka nandito? Nakita ni Tang Wulan si Feng Wuyo sa ligaw pagkalabas niya. Bakit? Hindi welcome. Tumitig si Old Feng. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan na nakangiti, welcome, syempre welcome ka. Paanong hindi mo ito tatanggapin? Bakit mo ako hinahanap? Ngumuso si Feng Wuyo, kalimutan mo ang iyong anak. Inamin ito ng matanda. Sumama ka sa akin. Sa sandaling ito, nang walang anumang pagkakaiba, hinawakan niya si Tang Wulan at hinayaan siyang maranasan ang pakiramdam ng paglipad sa mga ulap. Nang muli siyang nakatayo ay nasa forging room na siya ni Feng Wuyo. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, Old Feng, bakit hindi mo gawin ito, bibigyan kita ng isang numero ng komunikasyon, at tatawagan mo ako kung mayroon kang gagawin. Ito ay nagel iligtas sa iyo mula sa paghuli nito sa bawat oras. Pag-usapan natin ito mamaya. Tutulungan kitang mag-upgrade muna sa level 30. Gaya ng sinabi niya, hinailan niya si Tang Wulan at idiniin ito sa lupa sa harapan niya. Old Feng, wala akong pera at walang contribution points. Nakautang lang ako ng 20,000 contribution points at hindi ko pa nababayaran. Hindi mo madami na ang bao. Nag-aalalang sabi ni Tang Wulan. Kinailangan niyang mag-ambag ng 20,000 puntos kay Yuan and Yahui, kahit na binayaran ito gamit ang Chen Forge, kailangan niyang gumawa ng mga bihirang metal ng mag-isa. Kung may utang pa ako kay Feng Wuyo ng 10 pang-espiritual na forging, hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Ang rate ng tagumpay ng espiritual na forging ay hindi ganoon kataas, at kung gaano karaming bihirang metal ang kakainin nito ay hindi pa rin alam. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan. 5 piraso ng spiritual forging, ang presyo ay nabawasan para sa iyo. Ang asosasyon ay gumagawa ng mga bihirang metal para sa forging. Ang susunod na pangungusap ni Feng Wuyo ay nagpahinto kay Tang Wulan sa pagpupumiglas. 5 item. O gumagawa ba ang asosasyon ng mga bihirang metal? Mukhang okay ang sale na ito. Makakatipid ka ng maraming pera nang hindi bumibili ng mga bihirang metal. Malinaw na naramdaman ni Feng Wuyo ang mga emosyonal na pagbabago ni Tang Wulan, at agad na nagmura, nakikita ko, ang mabahong batang lalaki ay naging tagahanga ng pera at kuripot. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, Old Feng, hindi ako fan ng pera. Ang mga bata mula sa mahihirap na pamilya ay hindi mabubuhay ng walang maingat na kalkulasyon. Huwag mong kalilimutan, working student pa lang ako, at kumakain ako ng marami. Huwag kang pumunta sa set na ito, okay lang na mag-asikaso sa pagkain, maliban kung sasambahin mo ako bilang isang guro. Sabi ni Feng Wuyo na may malamig na nguso. Ang isang salita ay tiyak. Sumang-ayon si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Bumitaw na si Mu Chen, at hindi niya ito pakakawalan sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagkakataong makuha ang pinakamaraming benepisyo mula sa kanya. Ang pagkain ang pinakamahalagang problemang kinakaharap niya. Napatulala si Feng Wuyo, bakit pumayag ang anak mo na maging masaya? Kung traidor ka, pwede kang magnakaw. Sabihin mo, anong problema? Humalaklak si Tang Wulan, Old Feng, isa kang magandang salita, at kailangan mong sabihin ito.
Nakilala ko si Teacher Mu Chen ngayon, at pumayag siyang sambahin kita bilang isang guro. Siyempre, si Teacher Mu Chen ay guro ko rin. Biglang lumapit si Feng Wuyo, good boy, sasamantalahin mo ang sitwasyon. Itinuturing din na kilala si Mu Chen, plano kong pumunta sa headquarters ng Forge Association nila. Humph. Kung narinig ni Mu Chen ang mga salita ni Feng Wuyo, tiyak na pawisan siya ng malamig. Baliw talaga itong matandang Feng. Hindi banggitin sa kanya, kahit na ito ay isang henerasyon ng mga master craftsmen, si Xin Hua, ang presidente ng Blacksmiths Association, ay hindi kayang bayaran ito. Old Feng, tingnan mo ang mga gasto sa pagkain na ipinangako mo. Pansamantalang tanong ni Tang Wulan. Ito ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Tinatawag ding Feng Lao. Baliw ka ba talaga? Walang magawang sabi ni Feng Wuyo. Guru. Napakatalino ni Tang Wulan kaya yumuko siya. Si Feng Wuyo ay nakatayo roon nang hindi siya hiniling na bumangon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting pagmamataas, at pagkatapos na masiyahan sa pakiramdam ng pagsaludo ng kanyang apprentice sa isang buong minuto, sinipa niya si Tang Wulan gamit ang kanyang daliri. Okay, bumangon ka. Dam bata. Magiging apprentice ko na kayo simula ngayon. Kung sino man sa kolehiyo ang maglalakas loob na ay bully ka, halika at sabihin sa akin, tingnan kung hindi ko siya matalo sa lupa. Salamat guro. Magalang na sabi ni Tang Wulan. Apprentice talaga, biglang naging iba ang ugali niya kay Feng Wuyo kumpara kanina. Ang paglalaro ay paglalaro, at ang pagiging isang guro sa isang araw at isang ama habang buhay, ito ay napakahalaga kay Tang Wulan. Nagagawa niyang pumunta hanggang ngayon, sa kasalukuyang mga nagawa, at ang maingat na pagtuturo ng mga guro ay hindi mapaghihiwalay. Mula sa simula ni Mantian hanggang kay Mu Chen at Wu Changkong, ang tatlong gurong ito ay may napakahalagang papel sa kanyang buhay. Masasabing kung wala ang tatlong ito, si Tang Wulan ay maaaring isa pa ring ordinaryong tao sa Aulai City. Pero ngayon, monitor na siya ng isang klase sa First College sa mainland China. Ikaw ba ang miyembro ng Forging Committee ng iyong klase? Tanong ni Feng Wuyo. Tumango si Tang Wulan, at matagumpay na sinabi, leader ng squad at miyembro ng komite. Ikaw pa rin ba ang pinuno ng pangkat? Medyo nagulat si Feng Wuyo sa oras na ito. Oo. Nakangiting tumango si Tang Wulan. Sa kanyang palagay, tiyak na pupurihin siya ng guro. Kahit na ang tunay na lakas ng sarili kong pinuno ng pangkat ay hindi ang pinakamalakas sa klase, siya rin ang pinuno ng pangkat. Mayroon lamang 6 na monitor sa buong panlabas na patio. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Feng Wuyo ay nagpawala sa kanya. 2 rings can be the squad leader. Mukhang hindi naman talaga magaling ang mga freshmen mo. Kinulat ni Feng Wuyo ang kanyang mga labi. Mukhang nahihiya si Tang Wulan. Okay, stop talking nonsense, punta muna tayo sa level 30. Kung mas matagal ang oras para sa espiritual na pagsasanay, mas mabuti, at natural na mas maaga kang magsimula, mas mabuti. Tapos ka na. Hawakan ang yuan at bumalik sa isa. Si Tang Wulan ay nagmamadaling umupo ng tuwid at itinuwid ang kanyang baywang. Umupo si Feng Wuyo sa likuran niya at itinaas ang kanyang mga kamay. Biglang tumahimik ang buong forging room kahit walang tunog. Naramdaman ni Tang Wulan ang pagbabagong ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang mga nakataas na kamay ni Feng Wuyo ay marahang bumagsak, at ang kanyang solemn na boses ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Tang Wulan. Pagkatapos ng ilang sandali, anuman ang iyong nararamdaman o kung anong sakit ang iyong tinitiis, kailangan mong magpumilit, maunawaan. Oo. Magalang na sagot ni Tang Wulan. Sakit. Matapos niyang tiisin ang sakit na masira ang selyo, wala na siyang pakialam sa aspetong ito. Dalawang malambot na puwersa ang bumuhos mula sa vest, ang pakiramdam ay para bang mainit na tubig ang ibinuhos sa katawan mula sa likod, at ang pamamalansa ay dumating, mainit at hindi mailarawan. Ang sariling kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan at ang kapangyarihan ng chi at dugo ay pinakilos din at pinagsama sa kanila kasama ang dalawang agos ng init. Magbigay inspirasyon ayon sa iyong karaniwang pamamaraan ng pagsasanay. Mataimtim na sabi ni Feng Wuyo. Ginalaw ni Tang Wulan ang kanyang isip at ginabayan ang daloy ng init upang makipag-ugnay sa kanyang espiritual na kapangyarihan, at pagkatapos ay nagsimulang gumana alinsunod sa paraan ni Zuan Tiangong. Ginagabayan ng kapangyarihan ng kaluluwa, naramdaman ni Tang Wulan na ang mga meridian sa kanyang katawan ay tila lumiwanag, nagtatagal na may malabong gininto ang kulay, at ang nababaluktot na mga meridian ay itinukod, ngunit ang mga meridian mismo ay puno ng pagkalastiko at pakiramdam na puno. Ngunit walang sakit. Ha! Ang sorpresang tunog ni Feng Wuyo ay nanggaling sa kanyang likuran. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Tang Wulan na ang init na dumadaloy sa kanyang katawan ay tumaas ng husto. Bumuti ang pakiramdam ng pagkabusog, ngunit sinunod pa rin niya ang kahilingan ni Feng Wuyo, na nag-udyok sa mga enerhiyang ito na subukan ang pagtakbo ayon sa formula ng Zuan Tiangong. Bagamat nadagdagan ang kanyang enerhiya, siya ay napakamasunurin, at wala siyang anumang hindi mapakali na mga reaksyon na dala ng kanyang pag-iisip. Napakamaayos na natapos ang isang malaking Jutian operation ni Zuan Tiangong. Ang mga meridian sa katawan ay ganap na nakaangat at ang buong katawan ay puno. Bawat meridian ay tila nag-aapoy sa init na dumadaloy sa katawan.
Ang pakiramdam ay hindi may larawan, ngunit malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay nakakuha ng bahagi. Isulong. Magpatuloy. Sigaw ni Old Feng sa malalim na boses. Si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magpabeya, at patuloy na ginabayan ang mga espiritong kapangyarihan na ito sa operasyon. Sa unang pamilyar, ang bilis ng pagpapatakbo ay makabuluhang mapapabuti pagkatapos. Bawat linggo ang napakalaking soul power na iyon ay tumatakbo sa kanyang katawan, nararamdaman ni Tang Wulan na ang kanyang soul power ay tila tumaas ng kaunti, at ang mga meridian ay tila nahuhugasan, at ang pakiramdam ng kapunuan ay humihina. Guro, anong uri ng kapangyarihang espiritu ito? Paano magkakaroon ng ganitong mga espesyal na epekto? Maaari talagang iparamdam sa aking sarili na ang mga meridian ay nagpapabuti. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon, ngunit alam niya na para sa kanyang sarili, ito ay tiyak na isang magandang pagkakataon. Ang daloy ng init ay hindi lamang mabuti para sa kanyang mga meridian, ngunit kahit na ang mga panloob na organo at buto ay tila nag-iinit dahil dito, nababawasan ang pakiramdam ng kapunuan ng katawan, at ang pakiramdam ng kaginhawaan ay patuloy na tumataas. Ito ay magiging mahusay kung ito ay comfortable sa bawat oras na ikaw ay nagsasanay. May ganoong ideya si Tang Wulan sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung gaano katagal, at pagkatapos ng buong 49 na linggo ng operasyon, bumalik ang init sa pubic area. Tumigil ka. Sigaw ni Feng Wuyo sa malalim na boses. Ang mainit na agos ay lumipad sa dantian ni Tang Wulan, na bumubuo ng whirlpool gamit ang kanyang espiritong kapangyarihan. Pagkatapos ay naramdaman ni Tang Wulan ang lamig sa kanyang labi, na parang may nabara. Ibuka mo ang iyong bibig. Ginawa ni Tang Wulan ang kanyang sinabi, na may lamig at lamig sa kanyang lalamunan. Sa sandaling hindi ko alam kung ano iyon, natunaw ito sa likido at agad na nahulog sa dantian. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Tang Wulan ang isang sumasabog na enerhiya na biglang tumaas sa kanyang katawan, at ang lamig ay nauwi sa isang nakakapangilabot na lamig, na ang oras kung saan may isang pag-iisip, at kumalat ito sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay ang unang pagkakataon na siya ay nagpakita, at ang kanyang katawan ay biglang nanginig, at sa sandaling ito, ang init ng daloy sa dantian ay mabilis na umikot, at ang bilis nito ay biglang tumaas ng 3 beses. Sa ilalim ng patnubay ng daloy ng init na ito, ang lamig ay hindi na masyadong marahas, at ang rate ng pagsabog ay nabawasan ng naaayon. Ang mga meridian sa kanyang katawan ay napuno lahat sa isang iglap. Sa kabutihang palad, ang mga sariling meridian ni Tang Wulan ay sapat na malakas. Kasabay ng operasyon ng nakaraang 49 na linggo, lumitaw ang isang protection na layer sa ibabaw ng kanyang mga meridian, buto at panloob na organo. Nabigla sa ginaw, ngunit nanatili pa rin. Hindi nagtagal ang impact. Unti-unting hamina ang lamig. Habang tumatakbo ang dantian soul power, unti-unti itong hinihigop at isinama dito, at sa proseso ng pagsipsip, sa pamamagitan ng conversion ng soul power, sumanib ito sa sarili nito at sumanib din sa soul power. Ang ika-29 na antas ay tila nasira sa isang iglap, at ang kapangyarihan ng espiritu ay nagsimulang tumaas sa isang kamanghamanghang bilis. Pagmamay-ari ang mga pagsasanay. Ang daloy ng init ay kumupas at umalis sa katawan, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay ganap na nakabisado ang paraan ng pagtunaw ng malamig na agos at pagsasama sa malamig na agos sa ilalim nito. Paandarin ang Zuan Qinggang, at kontrolin ang mga enerhiyang ito sa sarili. Ang espiritu kapangyarihan sa katawan ay pa rin ang pagpapabuti sa isang mataas na bilis. Si Feng Wuyo, na nasa likuran niya, ay tumayo na, tumingin sa kanya na may mga komplikadong mata, at inisip sa sarili na abnormal ang pisikal na kondisyon ng batang ito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, pagkatapos ng bawat pag-upgrade ng Soul Master, ang katawan ay papasukin ng Soul Power, at sa gayon ay madaragdagan ang lakas. Lalo na kapag ang dakilang kaharian ay tumawid at ang Spirit Ring ay pinagsama, ang ganitong uri ng pagpapabuti ay pinakahalata. Ang Spirit Ring ay maaaring mapabuti ang pisikal na kalidad ng Spirit Master sa isang buong paraan, kabilang ang pisikal at mental na kapangyarihan. Ang iba't ibang espiritu at Spirit Ring ay may iba't ibang diin sa promosyon. Ngunit ang pisikal na kalagayang ito ng Tang Wulan ay hindi dapat maging kung ano ang dapat na taglayin ng isang may dalawang singsing na Spirit Master. Si Feng Wuyo ay orihinal na hindi nag-atubiling gumastos ng kaunting primordial na kapangyarihan upang tulungan siyang magpainit at mapangalagaan ang kanyang mga meridian, at pagkatapos ay bigyan siya ng ganoong uri ng espiritual na bagay, ngunit ang kanyang pisikal na kondisyon ay hindi inaasahang mabuti. Ang lakas ng sarili nitong meridian ay maihahambing sa lakas ng 6 na singsing na espiritong master. Sa madaling salita, kahit na wala ang kanyang init, walang problema si Tang Wulan sa pagkuha ng ganoong uri ng espiritual na bagay. Upang maging ligtas, tinulungan siya ni Feng Wuyo na kumpletuhin ang 49 na linggo ng pag-init, at ang epekto ng pag-init ay napakaganda. Tahimik na hinihigop ng mga meridian ni Tang Wulan ang init at pagpapakain kapag pumasok ang kanyang kaluluwa sa proseso. Pambihira lang ang batang ito. Ang lakas ng chi at dugo, kahit na ito ay isang pang-adultong master ng kaluluwa, ay isang uri ng lakas pa rin, hindi kasing husay niya.
Hindi kataka-taka na 2 ring lang ang pwedeng ipasok sa academy at pwede pa ring maging class leader. Klase. Lumakad si Wu Changkong sa podium. Ngayon ang ikatlo at huling lecture ng Introduction to Mecha. Ang pag-unlad ng Shrek Academy ay palaging napakabilis. Kung gusto mong makasabay, kailangan mong gumawa ng sapat na takdang aralin pagkatapos ng klase. Hindi makasabay. Pagkatapos ay maghintay na maalis. Natahimik ang buong klase. Ayon sa mga alituntunin, kapag ang guro ay sumigaw para sa klase, dapat ang pinuno ng klase ang sumigaw upang tumayo, at pagkatapos ay ang lahat ng mga mag-aaral sa klase ay saludo sa guro bago simulan ang klase. Ngunit sa sandaling ito, tahimik ang buong klase, at ang salitang, bumangon, na dapat sana ay lumitaw. Tumayo ka. Sa pangalawang pagkakataon, isang boses ng babae ang tumunog, at sabay-sabay na tumayo ang buong klase. Si Guyu, ang deputy squad leader ang sumigaw. Bumaba ang tingin ni Wu Changkong sa posisyon ni Tang Wulan. Nasa unang hanay si Tang Wulan, at halatang-halata na walang nagpakita. Sinabi ni Wu Changkong, maupo ka. Ang lahat ng mga estudyante ay bumalik sa kanilang mga posisyon, si Wu Changkong ay tumingin kay Guyu, nasaan si Tang Wulan. Umiling si Guyu at sinabing, hindi ko alam. Hindi siya bumalik sa dormitoryo kagabi. Sumimangot si Wu Changkong, huwag kang pumunta ng walang dahilan, tandaan na lumiban sa klase. Ang pagliban ng monitor ay talagang isang kakaibang bagay sa Shrek Academy. Biglang lumitaw ang maingay na diskusyon sa klase. Bang, bang. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Hindi nakasarado ang pinto ng guro, lumingon si Wu Changkong para tumingin, at nakita niya ang isang binata na 27 o 8 taong gulang. Hello, Teacher Wu, hiniling sa akin ni Mr. Feng na sabihin sa kanya na ang paglilinang ni Tang Wulan sa kanya ay umabot na sa kritikal na sandali at hindi na mapipigilan. Kailangang tumagal ito ng ilang sandali. Ang klase ngayon ay humihingi ng pahinga para sa kanya. Saglit na natigilan si Wu Changkong, Old Feng. Feng Wuyo, Old Feng. Oo. Tumanggo ang binata. Okay, naiintindihan ko. Umalis ang binata, nagpatuloy si Wu Changkong sa pagsisimula ng klase, at ang mga estudyante sa unang klase ay labis na nakikiusyoso, ano ang sitwasyon nitong pinuno ng klase. Pumapasok ka lang sa paaralan at makalusot sa loob ng ilang araw. Nagpapaalaala sa kanyang turing cultivation base, ito ba ay lalampas sa ikatlong ring? Ang mga estudyante lamang ng Blacksmiths Association ang nakakaalam kung sino si Feng Lao. Sa ilalim ng nagyayelong tingin ni Wu Changkong, tumigil ang talakayan. Nagpatuloy ang kurso, ngunit lumulutang na ang puso ni Guyu, kilala niya si Tang Wulan. Si Tang Wulan ay walang oras na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kahapon ang kanyang cultivation ay nasa level 28 pa rin, kahit na siya ay gumawa ng isang breakthrough, siya ay nakalusot sa level 29, at hindi rin ito nagtagal. Walang posibilidad na magkaroon ng breakthrough sa kanyang panday. Siya ay pumasok pa lamang sa ikalimang antas, at ang kanyang espiritual na pagpapanday ay hindi pa matatag. Ano ang nasira niya? Parehong curious sina Xi at Xu Xiaoyan, at alam din nila na medyo baliw ang matandang Feng, at medyo nag-aalala sila sa kanilang mga puso. Ang panlabas na bakura ng Shrek Academy, ikalawang baitang unang klase. Susunod, ipapakilala kita sa isang bagong estudyante. Sabi ni Long Shu, ang guro ng klase ng ikalawang baitang, na may ngiti sa kanyang mukha. Lumapit si Mushi sa kanya sa magandang buhay. Long Shu daw, ito si Mushi, pinili at ipinadala ng Blacksmiths Association para sumali sa klase natin. Si Mushi ay 17 taong gulang sa taong ito. Simulan ang pag-atake sa spiritual forging. Ang klase natin ay kulang sa pagpapanday ng mga talento. Sana lahat ay magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Si Yuan Enyahui ay nakaupo sa unang hanay, habang ang matangkad na si Le Zhenggayo ay nakaupo sa huling hanay. Tulad ng ibang mga estudyante, lahat ng mata nila ay nahulog sa magandang babaeng manghuhula. Kaunti na ang mga panday, mas kakaunti pa ang mahuhusay na panday, at kakaunti ang mga babaeng panday. Malinaw na naramdaman ni Mushi na karamihan sa mga estudyante sa klase ay tumingin sa kanya ng mabuti. Sa ikalawang baitang, ang mga paghahanda para sa paggawa ng sandata ng labanan ay nagsimula na, at ang ikatlo at ikaapat na baitang ay magsisimulang gumawa ng mga formal na pagtatangka. Ang isang kaklase ay isang senior forger, at ang kaganhawahan ay may isip. Mushi, magpakilala ka. Ngumiti si Long Shu. Tumanggo si Mushi, at bukas palad na sinabi, kumusta sa lahat, ang pangalan ko ay Mushi, at nagmula ako sa East Sea City ng Sky Sea Alliance. Ang layunin ko ay maging isang master craftsman. Gusto kong humingi ng payo sa lahat sa hinaharap. Umupo ka. Itinuro ni Long Shu ang bakanteng upuan sa likod na hanay. Oo. Naglakad si Mushi sa likod, ang kanyang upuan ay nasa tabi mismo ni Le Zhenggayo, isang work student na kababalik lang sa klase. Tiningnan siya ni Le Zhenggayo nang may interes at sinabing, hello, ang pangalan ko ay Le Zhenggayo. Hello. Tahimik na tumanggo si Mushi sa kanya. Sinabi ni Le Zhenggayo, ang asosasyon ba ng mga panday ay mayroon na ngayong maraming kabataang pang-apat na antas na manghuhuwad. Nagulat si Mushi, umiling, at sinabing, hindi masyado.
Hininaan ni Lizengyo ang kanyang boses at sinabing, may boyfriend ka ba? Nagbago ang mga mata ni Mushi, at mahinang sinabi niya, ilang taon ka na ngayong taon? Sinabi ni Lizengyo, 15. Malamig na bumantong hininga si Mushi, wala kang iniisip, bata na menor de edad, pumunta ka sa klase. Pagkatapos magsalita, hindi niya ito pinansin, tumingin sa pisara, at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Ang ekspresyon sa mukha ni Lizengyo ay agad na nanigas, ito. Hindi pa talaga natapos ni Tang Wulan ang kanyang tagumpay. Kung ito lang ang kanyang espiritong kapangyarihan na pumapasok sa ika-30 na antas, dapat ay matagal na itong natapos. Bagamat iyon ang bottleneck, hanggat nagmamadali ka, makumplito mo ito. Gayunpaman, ang kanyang ginagawang tagumpay ngayon ay hindi lamang ang 30th level spirit power. Nang ang malamig na agos ay patuloy na hinihigop at sumanib sa kanyang sarili, hindi nagtagal ay naramdaman niyang gamaan ang kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay nabasag. Ito ay matagumpay, antas 30. Ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ay tila kumulo sa isang iglap. Ang bilis ng pag-ikot ng spirit power vortex na puno ng dantian ay biglang tumaas, ngunit sa parehong oras ang volume ay lumiit din ng ilang puntos. Alam ni Tang Wulan na ito ang katangian ng paglusot mula sa ikalawang ring hanggang sa ikatlong ring. Simula ngayon, Soul Lord na siya. 3-ring Soul Sovereign. Kasabay nito, lumabas din ang munting gininto ang liwanag ng kaluluwa sa kanyang katawan. Ang katawan ni Jin Guang ay mabangis na nakaunat sa mga balikat ni Tang Wulan, at pagkatapos ay isang serye ng mga pagbabago sa kalansay ay nagmula sa kanyang buong katawan, pagbibitak. Ang katawan nito ay nagsimulang lumaki, ang orihinal na haba ng higit sa isang talampakan ng katawan ay tumaas ng husto ng kalahating talampakan, at ito rin ay naging mas matibay. Ang mga kaliskis na hugis gintong diamante ay mas 3-dimensional, at ang isang pares ng mga mata ay mas maliwanag. Ang kaluluwa ay maa-upgrade sa pagpapabuti ng paglilinang ng master ng kaluluwa, ngunit ang pagbabago ng gininto ang liwanag ay malinaw na lampas sa antas ng normal na kaluluwa. Kitang-kita ni Feng Wuyo mula sa gilid, muling lumitaw ang pagtataka sa kanyang mukha. Anong klaseng kaluluwa siya? Paano ito nag-evolve ng husto? Kahit na kailangang bigyan pa siya ng 1,000 taon na espiritu ng ikatlong singsing ng espiritu, hindi ba dapat mag-evolve ito sa ganoong lawak? Ang sariling cultivation base ng kaluluwa ay pinatibay, at ito ay mapapabuti lamang sa pamamagitan ng pagsipsip ng uri ng espiritual na kapangyarihan sa platform ng pag-akyat. Ang pagsulong ng Soul Master ay magdadala ng ilang benepisyo sa kaluluwa, ngunit karaniwan ay hindi ito tataas ng higit sa 10%. Ngunit sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang espiritu ni Tang Wulan ay tumaas ng 50%, natatakot ako na hindi ito titigil. Ang tuwid na katawan ay unti-unting lamambot, at ang maliit na gintong liwanag ay nagsimulang maglakad sa paligid ng Tang Wulan. Biglang lumitaw ang isang malabong golden grid pattern mula sa balat ni Tang Wulan, at ang sarili niyang dugo ay lumaki. Ang buong katawan ay naglalabas ng gintong halo. Tumaas ang kilay ni Old Feng at bumulong sa sarili, ito ay talagang umaayon sa moto ng paaralan, at ito ay talagang isang maliit na halimaw. Hindi ko pa nakikita ang ganitong uri ng sitwasyon. Ang hindi niya alam ay ang puso ni Tang Wulan ay parang salamin sa oras na ito, at napakalinaw niya sa kanyang estado. Ang ikatlong singsing ay talagang isang mahalagang bottleneck para sa master ng kaluluwa. Paglampas sa ikatlong singsing at nag-evolve si Xiao Jinguang, natural na magkakaroon siya ng ikatlong soul ring. Ang pisikal na kalidad ay napabuti, ang cultivation base ay napabuti, ang bloodline power ay napabuti din, at ang blood chi ay nagiging mas malakas. Ngunit sa oras na ito, ang nagyayalong enerhiya sa katawan ni Tang Wulan ay hindi pa ganap na hinihigop. Ayon sa kasalukuyang estado, maaari niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang espiritong kapangyarihan. Paglampas sa ikatlong singsing at pagsasama-sama ng spirit ring, maaari kang tumaas sa ika-31 na antas ng mag-isa, at syempre isang magandang bagay na patuloy na mapabuti. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw sa puso ni Tang Wulan. Epekto ang selyo. Samantalahin ang sitwasyon. Ang tinig ni Old Tang ay tumunog sa kanyang puso. Ako, pwede ba? Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Old Tang, sa orihinal ay hindi ito posible. Nabasag mo lang ang pangalawang selyo. Gayunpaman, sa panahong ito, ang iyong lakas ng sigla ay tumaas ng napakabilis, at sa pagkakataong ito ay pinainit ka ng kapangyarihan ng panlabas na pinagmulan. Naganap na pinagsama-sama ang iyong mga meridian. Ang pinakamahalagang bagay ay kinuha mo lamang ang isang uri ng espiritual na bagay na nasa 10,000 taon na kapantay nito, at ito ay napakadalisay sa antas nito. Mga uri ng espiritual na bagay na kailangan ng iyong ikatlong selyo bilang karagdagan, ang cultivation base ay nasira na rin sa ikatlong singsing, at ngayon ay maaari mong tamaan ng selyo. Tutulungan kita na baguhin ang enerhiya ng 10,000 taon ng mga espiritong nilalang sa iyong katawan sa kapangyarihan ng chi at dugo, kaya hindi mo na kailangang mag-alala para madagdagan ang iyong kapangyarihan sa iyong kaluluwa. Ang ika-4 na selyo ay maaaring maantala ng ilang sandali, na nagbibigay sa iyong sarili ng maraming oras. Okay.
Walang dapat ipag-alinlangan tungkol dito, gumawa si Tang Wulan ng mapagpasyang desisyon at agad na pumayag. Ang kapangyarihan ng mga daluyan ng dugo sa katawan ay nagsimulang kumulo, at ang kapangyarihan ng lumilipat na mga daluyan ng dugo ay direktang nagsimulang sumipsip ng malamig na agos ng hangin sa mga meridian, nilamon ito ng buong kasakiman, at isinama ito sa sarili. Ang soul power ni Tang Wulan ay nagpatuloy na gumana, na kinokontrol ang soul power sa kanyang dantian, ngunit hindi ito umapaw. Ito ang eksena ng tumataas na gintong liwanag sa buong katawan na nakita ni Feng Wuyu sa labas. Ang mga gintong linya ng liwanag ay damaloy, na parang nabuhay siya. Ang sariling sigla ni Tang Wulan ay nagsimulang tumaas ng mabilis, ang ginintoang ambon ay napuno ang kanyang katawan, at ang nagyayelong daloy ng hangin ay mabilis na napuno ang sigla at dugo. Naabsorb ng lubusan. Ang chi at dugo ay damaloy pababa sa dantian, natunaw sa kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan, at pagkatapos ay hinimok ang kapangyarihan ng kaluluwa na sumugod pataas, at nagsimulang tumakbo ng ligaw sa katawan. Mayroon pa ring 16 na gintong selyo ng 18 gintong selyo na nakita. Di nagtagal, lumitaw ang matinding sakit sa mga paa. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay katatapos lang masira ang pangalawang selyo, at kung nagkataon, sinimulan ba niyang basagin ang ikatlong selyo na ito? Sa katunayan, ang kanyang mga paghahanda sa pagkakataong ito ay mas masahol pa kaysa noong sinira niya ang pangalawang selyo. Ang matinding sakit ay maihahambing doon noong nasira ang selyo sa unang pagkakataon. Hindi nagtagal, ang pakiramdam ng kapunuan sa katawan ay umabot sa limitasyon, at may isang uri ng sakit na malapit nang sumabog ang katawan. Kumunat ang noo ni Feng Wuyu. Si Tang Wulan, na nasa kanyang harapan, ay nag-iba-iba ng malakas sa isang tiyak na lawak, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng bahagya. Mahirap kontrolin. Ano ang kanyang kalagayan? Ito ay hindi lamang kasing simple ng paglusot sa ika-30 na antas. Agad na gumawa ng paghatol si Feng Wuyu. Ngunit ngayon ay hindi alam ang sitwasyon ni Tang Wulan, at hindi siya madaling makialam. Ngunit naupo pa rin siya sa likod ni Tang Wulan, at kapag sumama ang pakiramdam niya, agad niya itong tutulungang magpakatatag. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang bilog ng Golden Spirit Ring na kumalat mula sa katawan ni Tang Wulan, at pagkatapos ang Golden Spirit Ring ay nagpakawala ng mababang dragon na huni sa panginginig. Tila ito ay orihinal na nabuo ng isang gintong dragon na umaaligid, at mabilis itong gumalaw sa katawan ni Tang Wulan, na ginagawang mas malinaw ang mga gintong linya na lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Tang Wulan. Nagsimulang mabasag ang mga damit sa kanyang katawan, lumitaw ang mga kaliskis, na nagkatikip sa buong kanang braso, kanang balikat at kanang dibdib, at ang kanang kamay ay naging kuko ng dragon na natatakpan ng gintong kaliskis. Si Tang Wulan ay napuno ng malakas na gininto ang liwanag. Nang lumitaw ang mga ito, ang kanyang panginginig ay unti-unting naging matatag, at ang kapangyarihan ng umaapaw na dugo ay nagsimulang maipon sa katawan, bumalik sa estado ng pagkalimot sa mga naunang bagay. Ito ba ang buong enerhiya na nabuo ng chi at dugo? Mukhang nagulat si Feng Wuyu. Ang ganitong uri ng Qin Guang ay masasabing hindi pa naririnig. Chi Blood Ring. Spirit Ring pa rin ba ito? Napakaraming kakaiba sa batang ito. Parang dagdag ani ang pinakain ko sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal, nang ang isang malutong na tunog ng pagkabasag ay dumating mula sa mga paa at 100 bangkay ni Tang Wulan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng malakas, at ang mga gintong kaliski sa kanyang dibdib ay mabilis na kumalat mula sa kanang dibdib hanggang sa kaliwang dibdib, at pinanatili ang kanyang kaliwang balikat. Ito rin ay ganap na natatakpan bago unti-unting tumitigil. Ang chi at pagbabago-bago ng dugo sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa dati. Ang gintong halo na nakapalibot sa katawan ay muling napalitan ng gintong espiritong singsing, ngunit ang gintong halo ay mas maliwanag kaysa dati. Dahil pinagmamasdan ko si Tang Wulan, ang damdamin ni Feng Wuyu ang pinakadirekta. Medyo tumaas ang tangkad ni Tang Wulan, at ang kanyang balat ay may dagdag na layer ng maningning na kulay. Ang tunog ng umaagos na dugo ay parang Yangtze River. Maging siya ay malinaw na naririnig ang tunog ng buzzing. Ang masiglang sigla ay gumagawa ng buong forging room na puno ng pagbabago-bago ng dugo. Ang mga gininto ang kaliski sa katawan ni Tang Wulan ay naging mas matindi din, bawat isa ay sumasalamin sa kinang at pambihirang ganda. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Pinaikit ni Feng Wuyu ang kanyang mga mata at ngumiti sa kanyang mukha. Ngayon ay nakahanap na siya ng kayamanan. Ang lakas ng batang ito ay malamang na nagmula sa mga pagbabago sa kapangyarihan ng bloodline na ito, ngunit hindi ito ang kanyang martial soul. Ngunit ito ay nakakaapekto sa lahat ng bagay tungkol sa kanya nang hindi mahahalata. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang gininto ang liwanag, at muling lumabas ang maliit na gininto ang liwanag na nakagawa na ng pambihirang tagumpay ng masira ni Tang Wulan ang ikatlong singsing. Ang gininto ang liwanag ay pumutok, at sa tuktok ng ulo nito, dalawang maliliit na bukol ang umuumbok, at ang haba nito ay muling tumaas. Sa pagkakataong ito ay malapit sa 2 talampakan. Isang pares ng mga mata ang kumikinang sa gintong liwanag, at ang mga kaliski sa kanyang katawan ay naging parang mga talam. Evolve ulit. Hindi pa tapos. Nag-evolve na ba ang kaluluwa sa pangalawang pagkakataon? Natigilan si Feng Wuyu.
Tila ang pagpapabuti ng espiritong ito ay dapat na nauugnay sa sariling linya ng dugo ni Tang Wulan. Ang kapangyarihan ng kanyang kakaibang bloodline ay naging sanhi ng ebolusyon ng espiritu upang maging ganap na naiiba mula sa normal na espiritu. Ang hinaharap ay walang limitasyon. Nang imulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, naramdaman na lamang niya na parang magwawala ang kanyang buong katawan, at ang kanyang buong katawan ay walang laman, hindi masabi na hindi komportable. Sa pagkakataong ito ay sinira niya ang pangatlong selyo, at halos hindi na niya makayanin ang sakit, mas matindi pa kaysa sa unang pagkakataon. Sa kabutihang palad, sa pagpapala ng katawan ng ginintuang dragon sa pagkakataong ito ay itinuturing na nagtagumpay sa mga paghihirap. Hindi niya maramdaman ang mga benepisyo ng paglusot sa ika-30 na antas at ang pagpapabuti pagkatapos ng pangatlong seal breakthrough. Sa sandaling nagising ang talento, diretso siyang bumagsak sa lupa, at ang buong tao ay ganap na na-overdraw. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.